Gumagasa ang baha sa Cainta, Rizal matapos mawasak ang perimeter wall sa kanilang lugar. Ang naranasan ng mga residente mas matindi pa raw kumpara sa bagyong Ondoy. Live mula sa Rizal, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Videolante Joanne Alatiit. Joanne, paano nasabing mas malala nga sa bagyong Ondoy yung naranasan dyan? Yes, Sherry, nandito tayo ngayon sa Village East Subdivision, Cainta, Rizal, kung saan ang lugar na ito ay nakaranas ng matinding baha alas 3 ng hapon kahapon. Cheryl, dito sa aking likuran, makikita niyo ang bakod na yero na yan. Kung saan nandyan sa likod niyan ang isang perimeter wall na katabi mismo ng creek kung saan nasira ang perimeter wall at nagkawasak-wasak at pumasok ang tumaragas ang tubig dito sa Village East Subdivision. Ngayon, sharing ang sitwasyon dito, malinis na ang kalsada. Tatanggal na rin ang mga basura, ngunit may bakas pa rin ng mga lupa, putik na dulot ng baha. Sharing dito sa aking kanan, pakikita ko sa inyo ang pamilya Bernardo na gumawa ng isang DIY para hindi sila pasukin ng tubig baha kung sakaling tumaas man ulit ang tubig. Sharing, itong gate na to, makikita mayroong nilagay sila na makapal na bakod. Hindi to ordinaryo bakod, pero sa gilid nito may mga goma para hindi pumasok ang tubig kung sakali man tumaas ulit ng lagpas tao. Ngayon, Sherry, pakikita ko sa inyo sa loob ng kanilang bahay. Dito sa kanilang garahe. Sherry, medyo madulas lang. Sherry, dito nga, pakikita ko sa inyo, yung sasakyan nila ay itinali na nila sa gate. Nilagyan nila ng tali para hindi na lumutang kung sakali mang tumaas ulit ang tubig. Dahil itong sasakyan nila na to, ng isang sasakyan nila ay inagos ng halos 1 kilometro palabas dito sa kanilang garahe. At nakita na lamang nila doon malapit mismo sa gate ng kanilang subdivision. At Sherry, naglagay din sila, Sherry, ng mga sandbag para kung sakali man na lumakas man ang agos ng tubig na galing doon sa gate at hindi magkikiba itong gate nila. At Sherry, pakita ko dito sa inyo, itong lubig na to ay proteksyon nila. Itinali nila ang gulo ng kanilang mga sasakyan para hindi anurin sa kung sakali mang lumutang ulit at tumaas ang tubig baha. Dahil naranasan nila, Sherry, dito noong panahon ng bagyong Enteng na itong sasakyan na to ay lumutang ng halos 1 kilometro palabas ng kanilang garahe. At Sherry, ito nga, kasama natin dito si Nanay Elena. Kanina mangyak-yak siya nung pinakausap ko na naranasan nila, trauma para sa kanila, ang naranasan nila nga baha dito. Na ano ba yung nangyari dito noong panahon ng bagyong Enteng? Yung Enteng po, dati ang gate namin is wala pang ganito, wala pang plate. So, nasira ang riprap, rumagasa ang tubig dito sa harap ng namin. Rumagasa ang tubig dito sa loob dito sa tapat mismo namin. At pumasok yung tubig, sapul dito sa loob. Sa sobrang lakas ng pressure ng tubig, bumukas ang gate, nakalabas yung isang sasakyan na may 1 kilometro ang layo na narating ng sasakyan. So yung pangyayari naman kahapon, nasira ulit ang bakod dahil nag-overflow daw tong riprap namin. Pumasok ulit, sobrang lakas ng tunog na narinig namin, kalampagan, at nasira yung bahagi nung sinisilungan ng caretaker ng mga nag-aalaga ng manok. So, Nanay, maraming salamat po. Sana lagi kayong mag-iingat dito. At Sheryl, ito nga, ang pakiusap na lamang ng mga residente dito, hindi lamang dito sa Village East Subdivision at sa buong Cainta, Rizal, na sana magawa na ng paraan at maayos, tulungan sila na maayos ang creek na nasira na yan, yung perimeter wall na nasira na katabi ng creek, upang maibsan naman ang kanilang pangamba na maulit-ulit ang pagtaas ng tubig baha dito. Mula dito sa Cainta, Rizal, ako po ang inyong Videolante, Joanne Alatiit, News 5. Maraming salamat, Joanne Alatiit. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.